Magandang araw sa inyong lahat. Siguro kung nagfe-Facebook ka, YouTube, TikTok o kung anumang social media, napansin mo na rin o dumaan na rin sa news feeds mo yung dalawang Ateneo Varsity player na minalas, nalunod at namatay. Sina Rene, pati sina Adili. Kung bakit, tungkol po dyan ang ibabahagi ko. Nangyari ang karanasan na ito sa may Dipakulaw, Aurora, taong 1999, kung saan din mismo naganap ang kalunos-lunos na trahedya na sinapit ng dalawang kaawa-awang manlalaro. Sa totoo lang kasi, Sir Paul, mga kapansit, relate na relate ako sa kanilang dalawa. Una sa lahat, naging varsity player din ako noon. Hindi naman po yung pang-collegiate, pang high school lamang po. Tapos, nagkaroon din kami ng mga training. Tapos kahit papaano, galing din po ako sa mahirap na pamilya. Naging breadwinner din po ako. Kaya ramdam na ramdam ko yung hinigpis at sakit ng mga magulang niya. Well anyway, hindi naman po halos magkatulad yung mga karanasan namin. Magkaiba po ito, sadyang may pagkakatulad lang kaming dalawa. Balik po tayo doon sa kwento ko. 1999 po, nakagraduate na po ako nito sa college. Sobrang saya ko nito kasi kahit papaano, ayun nga, makakatulong na ako sa pamilya ko. Kami ng mga kaklasmates ko at mga kaibigan ko sa college, nagplano po ng isang outing kasi nga graduate na kami, tapos na eh. Bakasyon na, tapos nun hanap na ng trabaho. Ang napag-usapan, mag-beach daw kami doon sa may Dipakulaw, Aurora. Doon sa magandang beach doon na hindi ko na lang papangalanan. Basta doon ito. Malapit nga lang din doon sa pinangyarihan ng kalunos-lunos na trahedya ngayon. Fast forward po, Sir Paul. Nandoon na kami sa may resort. Sobrang saya namin. Kumpleto kami lahat. Pagkain, alak, tapos ang tagal pa namin doon. 3 nights yata kami, tapos 4 na araw. Pinaghandaan talaga namin yun kasi huling pagkakataon namin yun para magsama-sama kasi for sure, yung iba doon, iba ng mga landas ang tatahakin. So yun na nga. Wala kami mga naging problema, Sir Paul. May budget kami. Gaya ng sabi ko, kumpleto kami ng pera, mga pagkain at kung ano-ano pa. Dako na po tayo sa ikalawang gabi. Naliligo po kami nito ng mga kaibigan ko ng gabi. Siguro mga 10 PM. Noong mga panahon po na yon, payapa po ang dagat. Although may mga alon, hindi naman po ito masyadong malakas. Taman-tama lang ika nga nila. Hindi rin naman po high tide noon, saktuhan lang din naman. Hindi rin mahangin, mainit nga po noon kasi summer din po ata noon. So heto na. Habang nililigo kami, medyo nakainom at nagtatawanan, yung isa sa mga kasamahan namin, bigla na lamang pong sumisigaw. Si Jordy po yun, lalaki. Malaki ang pangangatawan, matangkad, pinakamaskulado sa amin. Nandun siya sa bandang malayo, siguro gabewang. Pero nagulat na lamang kami, Sir Paul, nang para po siyang nalulunod, kumakaway. Tapos ang sinasabi niya, "Tutulong! Tutulong!" Siyempre kami naman, Sir Paul, nagpanik. Sigurado po ako, yung parte na yon pinanggalingan ko. At kung tama ako ng pagkakaalala, gabewang lang po yung lalim noon doon. Pero ang pinagtataka ko, bakit parang galiig na ito nung mga sandali na yung nalulunod na nga si Jordy? Swerte, Sir Paul, ilan sa mga kasamahan ko, kabilang na ako, marunong pong lumangoy. Kaya dali-dali po, Sir Paul, lumangoy kami papunta doon sa malalim na parte. Doon nga sa pinaglulunuran ni Jordy. Samantalang yung mga kababaihan nagsisigawan na rin doon sa taas. Tumatawag ng lifeguard o kung sino mang pwedeng makatulong sa amin. At heto na nga. Mabilis po akong nakarating. Ako yung pinakanauna kasi masasabing mabilis akong lumangoy. Nagulat nga ako kasi wala na akong makapahanap buhangin sa ibaba.
Talagang ang lalim na doon. Tapos ang pinagtataka ko, Sir Paul, wala naman pong malakas na alon noon. Banayad na banayad lang. Kung may malalaking alon man, hindi naman ito kalakasan. Kayang-kaya naman. Kumpara noong umaga na pinagbawalan talaga kaming lumangoy kasi ang lalakas ng alon eh. At sabi pa nga sa amin nung may-ari, pag pinagbawalan kami, sumunod kami kasi may mga riptides doon. Yung riptides po, Sir Paul, ito po yung alon pabalik sa dagat. Usually sa gitna po ito ng mga alon papunta sa dalampasigan. Mahirap i-explain eh. I-search nyo na lang po. At nung mga sandali po na iyon, sigurado po ako, Sir Paul, hindi rin kami nasa loob ng riptide. Wala akong nararamdamang puwersa. Pero ang pinagtataka ko, Sir Paul, bakit parang unti-unti kaming lumalayo? Noong mga sandali po na yun, Sir Paul, kaming dalawa ni Jordy napunta pa sa mas malayong parte. Si Jordy po, Sir Paul, marunong po itong lumangoy pero sa mga sandaling yon, naintindihan ko na. Namumulikat ata. Aray ko! Huminahon ka, Jordy, huminahon ka! Ano ba nangyari? Aray ko! May humila sa akin, may humila! Anong may humila? Yung pa ako, aray ko! Hindi ka ba namumulikat? Hindi, may humila! May kumalmot! Sir Paul, nagtataka talaga ako noon sa kanya. Isa pa kahit papaano nahihirapan na rin ako kasi dalawa yung binubuhat ko eh. Katawan ko tsaka katawan niya. Tapos syempre nagpapalutang-lutang kami pero buti na lang po, Sir Paul. Nakita ko na meron na pong papalapit na rubber boat papunta sa amin. Mukhang may tutulong na. Pero malayo-layo pa ito. Pero alam ko, makakaya ko pa namang tumagal kahit dalawa pa kami ni Jordy. Pero maya-maya, Sir Paul, nagulat na lang po ako nang bigla akong makaramdam sa paanan ko, sa mga hita ko, na may sunod-sunod na kumakalmot. Aray ko! Ang sakit! Si Jordy rin, Sir Paul, sakit na sakit. Parang siya, kinakalmot din. Sa mga pagkakataon na iyon, kung maliwanag lang siguro, makikita na yung dugo na nagkalat sa tubig. Kasi alam ko na sugatan na ako. Nahihirapan na akong pumagaspas ng paa sa ilalim. Kasi sunod-sunod yung pagkalmot eh. Ang sakit talaga. Ang sakit talaga, Sir Paul. Sa pagkakataon na yun, nagpapanik na rin ako kasi may something na gumagalaw sa ilalim namin. Tapos, may napansin po ako, Sir Paul, nung mailawan kami nung rubber boat na papalapit sa amin. Meron pong isang nilalang sa ilalim. Parang tao. Tapos, may palikpik na kulay green. Sunod-sunod ang pagsigaw ko, Sir Paul. Takot na takot ako noon. Ano to? Pero bigla pong nagpaputok ng baril yung taong nandoon sa may rubber boat na napag-alaman ko. Tauhan po ng resort. Tapos, yung nilalang po na gumagalaw doon sa ilalim namin ni Jordy, bigla pong lumungoy papalayo. Tapos nakalapit na po yung rubber boat. Tinulungan kaming buhatin. Tapos doon, nakita ko po na yung mga paa namin, marami pong kalmot, malalalim na kalmot. Grabe nga yung dugo sobrang dami. Mabilis po kami nakabalik ng Pampang. Diretso po kami sa ospital. Tapos doon, pinagamot po kami ng may-ari ng resort. Tapos doon po siya nagkwento sa amin, kapalit ng katahimikan namin. Mga sir, huwag na ho kayo magsusumbong sa kapulisan. Meron ho talagang problema dito sa resort namin eh. May mga nilalang na nagmumula sa dagat. Babayaran na lang ho namin kayo. Patawarin niyo ho kami. Sige na ho. Huwag na lang ho kayo maingay. Patawarin niyo na lang ho kami. Yun po ang paulit-ulit na sinasabi ng may-ari ng resort. Kami naman, galit kami syempre. Pero sa laki ng halagang inalok niya sa amin, hindi na kami nakapagsalita. Tinanggap na namin kasi siya na nagpagamot sa amin eh. Oo, may mga sugat kami, muntik na kaming mamatay. Pero nakakalula talaga yung perang inalok eh. Hindi ko na lang sasabihin. Sir Paul, nagamot naman po kami kaagad. May mga tinahilang ng bahagya sa mga hita namin pero yung iba, hindi naman po masyadong malalim. Sadyang madugo lang talaga kasi ang dami.
Kinabukasan nga po noon, Sir Paul, nagpasya kami ni Jordy na umuwi na. Samantalang yung mga kasamahan namin nagstay pa po doon. Ayaw naman nila kaming samahan kasi sila sinulit nila at kami wala naman kaming pakailan basta kami. Makauwi na kami kasi trauma talagang inabot namin. Hindi ko po sinasabi na may koneksyon ang kwento na ito o karanasan ko sa nangyari doon sa dalawang estudyante. Pero ang akin lang, diyan po sa Dipakulaw, Aurora, may mga misteryosong nangyayari talaga. Malalakas ang alon, pabago-bagong riptides, yung alon matitindi kung minsan. Pero bukod dyan, may mga nilalang talaga na bigla-bigla na lang nagpapakita. Pero ngayon, Sir Paul, wala na po akong nabalitaan na tungkol dyan na kababalaghan. Iba na nga lang sa mga nalunod. Kagaya ng dalawang batang, sayang. May future pa naman. Yung Rene, yung Baterbonia, napanood ko yun noong nakaraan sa may palarong pambansa. Magaling sana. Pambato sana sa Philippine team natin. Kaso wala eh. Sana lang magkaroon ng hustisya. May managot sa nangyari sa mga pagkukulang. Well anyway, ingat na lang po sa mga magbe-beach dyan sa may Aurora. Delikado po ang dagat dyan. Tawagin nyo na lang po akong Seaman Red. Favorite color ko po kasi ay red at seaman po ako. Naganap po ang karanasan na ito sa karagatan. Siyempre seaman nga po eh. Sana po, Sir Paul, mapili po ninyo. Baguhan pa po ako noon. Siguro mga 2 o 3 taon pa lang po ako nakakasampa. Ilang kontrata pa lang din po yung napipirmahan ko kaya wala pa po akong masyadong karanasan. At kahit na anong kontrata ay tinatanggap ko noong mga panahon po na iyon. Nasa may karagatan po kami nito, bandang Middle East. Oil tanker po ang aking sinasakyan na barko noon. Nagdi-deliver o nagdadala po kami ng mga kargamento. Pero ang pinaka-produkto po namin ay yung mga langis o pampetrolyo pong produkto. Mahirap po ang trabaho, pero ganun talaga yun ang ginusto ko eh. Pero ang pinakamahirap para sa akin noon ay ilan lang kaming Pilipino doon sa barko na iyon. Siguro mahigit 20 po yung tauhan pero kaming mga Pinoy, 3 lamang po. Isang araw po noon, minasaksihan po kong isang karumal-dumal na krimen. Gabi po nito. Umihilam po ako noon. Tapos bigla ako nakaramdam ng pagtakam sa yosi. Siguro mga 1:00 ng madaling araw. Pagkatapos kong umihi nagpunta po ako doon sa may smoking area namin. Nagyosi tapos maya-maya nakarinig po ako ng mga sigawan. Parang may nagtatalo. At sigurado ako mula yun sa mga inchik namin na kasama. Doon kasi sa barko na iyon halo-halo po. Meron pong European, may mga Pinoy, may mga Chinese, tapos meron din pong mga itim. At yung mga Chinese, yun po yung pinakamararami. Siguro kalahati po ay mga Chinese. Tapos yung pinaka-iniiwasan po namin doon yung mga Chinese. Kasi masusungit po yun, galit, tapos malapit po sa kapitan namin. Well, eto na nga. Mga Chinese po yung naririnig kong nagtatalo. Ako naman habang humihitit ng sigarilyo, nakuha talaga nun yung interes ko. Nang maya-maya, pagpunta ko doon sa may deck, nakita ko na may 4 na Chinese. Tapos meron silang pinagtutulungan. Isang Chinese din. Yung Chinese na yun yung medyo may katabaan. Yun yung pinakaparang loner sa mga Chinese doon sa barko. Para po siyang binubuli-buli, Sir Paul. Ginagamitan ng dahas, sinasaktan at kung ano-ano pa. Tapos, nagulat na lamang po ako nang bigla pong tinulak yung Chinese na yun doon sa may dagat. Nalaglag po literal. Bago pa nga siya tuluyang malaglag, nagtama po ang mga tingin namin. Parang nakita niya ako na nakita ko siya. Ako naman, Sir Paul, napatakbo ng mabilis at tahimik pabalik sa kwarto ko. Yung yosi ko nga hindi ko na naubos eh. Hindi ko rin tinapon sa kung saan. Pinasok ko doon, miski sa kwarto ko. Findash ko na lang sa toilet. Bahala na kahit mapagalitan. Pero buti wala kang nakakita at nakaamoy. Tulog naman yung iba.
Pero doon po nagsimula ang makakilakilabot na karanasan ko doon sa dagat, sa barko na iyon. Hindi ako makatulog ng maayos. Puyat na puyat ako. Takot na takot ako. Laging tumatakbo sa isip ko yung pagtulak ng mga Chinese doon sa kasamahan nila, doon sa kalahi nila, at doon sa pagtatama ng mga tingin namin. Wala naman ako mapagsabihan kahit sa mga Pinoy ko ayoko sabihin. Natatakot ako mapag-initan, lalo pa nang magsimula nang hanapin yung Chinese na nawawala. Siyempre yung 4 na Chinese naman na yun nga, gumawa ng krimen, tahimik lang, patay mali siya lang. Hayop sila. Kami naman siyempre tahimik lang din. Lalo na ako, patay mali siya lang din. Ang sabi pa ng iba, baka raw lasing, lalaglag sa railings ng barko, ganito, ganyan. Ilang araw nga kami naghahanap noon eh. Yung 4 nga na Chinese na may kasalanan, todo hanap. Todo alala pa sa kasamahan nila, pero mga demonyo sila. Sila ang may kasalanan noon. Hanggang sa isang gabi, Sir Paul, naglalakad po ako nito, pabalik sa kwarto ko. May kinuha kasi ako sa opisina ng kapitan ko. May inutos kasi siya sa akin noon na gawin. At yun na nga, natapos ko na. Tapos itutuloy ko na lang doon sa cabin ko. Nagulat na lamang ako, Sir Paul, na may humawak po sa balikat ko. At pagbaling ko po ng lingon, Shit, no, I'm innocent, don't hurt me. Yun po ang nasabi ko, Sir Paul. Dahil yung humawak po sa balikat ko ay walang iba kundi yung Chinese na nalaglag doon sa dagat, yung tinulak ng mga kapwa niya. Basang-basa siya, Sir Paul, tapos parang lumobo na rin ang katawan niya. Pero ang kapansin-pansin sa kanya, para po siyang transparent. I know, but please, help me. Sa isang kislap mata, Sir Paul, nawala sa harapan ko yung Chinese na iyon, yung kaluluwa niya. Pero ang natira ay yung mga patak o yung mga basa doon sa harapan ko. Miski yung basa sa braso ko, tubig dagat. Natauhan na ako noon, Sir Paul, at tumakbo pabalik sa kabina ko. Takot na takot ako noon, nagtalokbong ako ng kumot. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ng konsensya ko. Sumulat po ako, Sir Paul. Anonymous, walang pinanggalingan. Tapos iniwan ko yun doon sa loob ng kabina ng kapitan ko. Doon po nakalagay na ang mga may sala ay yung 4 na incheck. Nang makita po yun ng kapitan ko, agad po nagpatawag ng meeting. At ipinakita nga po sa amin lahat yung sulat na aking ibinigay. Tapos noon, Sir Paul, kusa na pong umamin yung 4. Iyak sila ng iyak. Halata na puyat sila, ilang araw ko nang napapansin yun. Malamang sa malamang, baka tinutulig sana rin sila ng kanilang mga konsensya o mas malala, pinagparamdaman o ginagantihan na sila ng kaluluwa ng pinatay nila. Sir Paul, sa pagbaba po namin o sa pagdaong po namin, nagkaroon po kaagad ng investigasyon at mabilis lang po ang pangyayari kasi inamin na rin naman po nila yun eh. Nakulong po sila doon sa Middle East, pinadala doon sa bansa nila, at kung ano man ang nangyari sa kanila, wala na po akong alam. Basta ang mahalaga na lang po sa akin, kahit papaano, gumaan ang konsensya ko at nabigyan ng hustisya yung kawawang seaman na incheck na namatay sa dagat. Nena po ang pangalan ko. Tubong samal po ako sa may Mindanao. Halos dulo na po ito ng Pilipinas. Hanggang ngayon, nandito pa rin po ako kasama ang pamilya ko. Pero nangyari po ang karanasan na ito, 1991. Noong nagbubuntis po ako sa panganay kong anak. Noong lumuwas po ako papuntang Davao. Dahil magpapa-check up po ako nito. Wala po ang asawa ko noon, Sir Paul. Kasi
may trabaho po siya. June na po yung aking check-up noon. Manganganak na nga po ako. 9 months na po ako. At yung OB ko, nasa Davao pa. Ganoon ka-hassle. Halos kada check-up, bumabiyahe po ako ng barko para lamang makapagpa-check up sa may Davao. Ganoon katindi at kahirap ang sakripisyo ko noon kasi dati noong 1991, wala akong tiwala sa mga nagpapaanak doon sa amin, dito sa amin, kahit sa mga maliliit na klinika. Kasi nakunan na po ako Kumbaga, pangalawang anak ko na sana yun kaya sabi ko, kahit mahirapan ako sa biyahe, tsatsagain ko. Doon na ako sa malalaking ospital, sa mga doktor na magbabahid ka talaga ng malaki para siguradong mailalabas mo ng matino, buhay kayong pareho ng anak mo. Sa mga unang check-up ko naman, Sir Paul, kasama ko ang asawa ko. Kung hindi man, yung mga ibang kamag-anak ko, pinsan ko o kapatid ko, kaso noong mga panahon po na iyon, yung asawa ko ay nagkaroon ng biglaang training o meeting o seminar ata yon sa may Maynila. Wala na siyang magawa. Nakiusap naman siya sa mga kapatid ko, kaso yung mga kapatid ko naman, Sir Paul, busy rin po noong mga panahon na yun. Trabaho, eskwela, tapos yung ibang mga kaibigan ko, basta abala. Sa madaling sabi, wala po akong makakasama noon kaya wala akong nagawa kundi ako lang mag-isa. So yun na nga, Sir Paul. Mula po Pier ng Samal, bumiyahe nga po ako gamit ang isang barko papunta po ng Davao. Sa Davao po ay may makakasama na ako. Pinsan ko naman yun na natimbrihan ko na inaabangan lang ako doon. Ang biyahe ko po noon ay madaling araw. 3:00. Nakabiyahe na po ako ng barko. Yung barko po na yun ay maliit lang na barko. Yung maliit na bangka ba? Tapos di makina. May mga biyahe naman po talaga noon doon Tapos mabilis lang din naman po yung biyahe. Sabihin na nating 15. Pinakamatagal na po yung 25 minutes. So yun na nga. Sa gitna po ng biyahe namin, napansin ko na onti lamang po ang mga tao. Usually kasi, mga 6 to 9 AM po ang malakas na biyahe kaya inagahan ko na talaga para mabilis ang biyahe at hindi masyadong siksikan. Konti lamang ang mga pasahero. Siguro mga 10 po kami. Napupuno po yung bangka. Siguro mga 30 hanggang 40 katao yung sakay. Kasama na po doon yung mga nagdadrive ng bangka, yung mga tauhan ng bangka. Habang pinagmamasdan ko yung mga kapwa ko pasahero, nagtaka na lamang ako nang meron pong isang babae doon sa may dulo ang nakatingin din po sa akin. Yung tingin niya ay kakaiba kasi nakangiti po ito. Pero ang weird po sa ngiti niya, hindi yung parang ngiti na alam mo yun parang bumabati lang. Ngiti yun na parang nang aasar. Dahil po doon nginitian ko na lang din siya at tumango. Tapos tumingin na lang din po sa malayo sa karagatan doon sa patutunguhan namin. Pero sa peripheral vision ko, alam ko, nakatingin pa rin siya sa akin. Hanggang sa lumingon ulit ako sa kanya. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang lumapit ng bahagya papunta sa akin. Para siyang lumipat ng upuan. Nagtaka naman ako kasi hindi ko napansin. Baka ako madilim lang. Baka kasi nakatingin lang ako sa malayo. Ngumiti siya ulit sa akin at ngumiti din ako pabalik sa kanya pero sa pagkakataon na yon, hindi po ako mapalagay. Hanggang sa nakita ko na lang po siya na lumapit muli ng upuan, mapalapit sa akin. Noong mga sandali po na yun, Sir Paul, yung anak ko gumagalaw-galaw sa tiyan ko. Sumisipa po, ramdam na ramdam ko na. Sa totoo lang, anytime pwede na nga ako manganak Kasi kabuhanan ko na po yun. Hinog na po yung bata sa tiyan ko. Hanggang sa lumapit yung matandang nakangiti ng weirdo. At ang dalawang upuan na lang siguro ang lapit nga papunta sa akin. Nagulat po ako nang bigla pong may lumapit na isang matandang lalaki sa tabi ko. Ihaayos ka lang ba? Ayos na po. Sa totoo lang, Sir Paul, takot na ako noon sa hindi ko malamang dahilan at hindi rin ako komportable. At pagbalik ng lingon ko doon sa matandang babaeng nakangiti, nawala na ang kanyang ngiti. Bagkus, napalitan ito ng pagkainis. Nakatingin siya ng masama doon sa matandang lalaki. Para siyang galit na galit dito.
Tapos tinignan din siya ng matandang lalaki at alam niyo ba, sa isang iglap, lumayo yung matandang babae papalayo sa amin. Napunta siya doon sa may harapan, doon sa malapit sa may nagdadrive. Lumipas po ang mga minuto, nakarating na rin po kami sa Pangpang. Tapos ang una pong bumaba, nakipagsiksikan pa, nakipagsingitan pa, yung matandang babae. Galit na galit siya, lalo na doon sa lalaking matanda na katabi ko. Yung matandang lalaki naman, inalalayan po akong makaalis doon sa bangka. At pagdating po namin sa may pier doon sa may Pangpang, may binigay siya sa akin. Iha, isuot mo ito. Ano ito? Pagkita ko, Sir Paul, isa yung kwintas na may pendant na bote, maliit na botelya. May laman ito na tubig, parang lana, tapos may ugat sa loob. Protection yan, Iha. Manganganak ka pa naman. Yung babae kanina, aswang yon. Bibiktimahin ka sana niya. Buti nakita ko. Nag-iingat ka. Huwag kang bumabiyahe mag-isa, lalo't buntis ka't kabuhanan mo pa naman yata. Sir Paul, hindi na ako nakapagpasalamat kasi tumalikod lang yung matanda. Tapos nakita ko na rin yung kasama ko na sinalubong ako. Tapos sakto, Sir Paul, humilab yung tiyan ko. Mabilis po ang mga nangyari. Buti nga may sasakyan yung sumalubong sa akin doon eh. Dinala niya ako sa ospital. At yun, Sir Paul, nanganak na po ako. Eventually, dumating na rin naman po yung asawa ko. Mabilis lang po ako ng anak. Hindi na ako masyadong nahirapan. Swerte, healthy po yung anak ko. Pero hindi ko lang alam, what if hindi ako tinulungan ng matanda, Sir Paul, na lalaking yun? Ano mangyayari sa anak ko, sa akin? Nakuna na naman ba ako noon? Well, anyway, kung sino man ang matanda na iyon, ipinagdadasal kita gabi-gabi, araw-araw. Kung sino ka man, kung nasaan ka man, sana buhay ka pa, sana nasa maayos kang kaligtasan, sana makasama kita, sana makita kita. Dahil utang ko, namin ang anak ko, ang buhay namin sa'yo. Salamat po. Mag-iingat po kayo, mga kapansit. Sir Paul, maraming aswang, lalo na sa mga panahon na ito. Yung iba dyan, normal na. Pero kapag nakakuha ng pagkakataon, walang mga kamera, walang ibang nakakakita ng bibiktima. Ako si Domeng. Naganap ang karanasan ko na ito dekada 90. Hindi ko na lang matandaan kung anong eksaktong taon. Mangingisda po ako noon diyan sa may Batangas. Isang gabi po noon, pabalik na po ako sa Pangpang nito, dala-dala ang aking mga nahuling isda. Tuwang-tuwa ko noon kasi napakarami at malalaki ang isda na nahuli ko noon. Tiyak na malaki ang perang kikitain namin ng pamilya ko. Sakto't kailangan ko ng pera noon. Napansin ko po na doon sa may Pangpang, meron pong lumilipad na kung anong malaking ibon. Nagtaka naman ako kasi parang ang laki naman yata ng ibon na yon. Bilog na bilog po ang buwan noong mga sandali na iyon. Kaya kitang-kita ko, wala ring ulap kaya ang liwaliwanag. Yung ibon po na malaki para pong pabagsak, parang pagewang-gewang, Sir Paul. At sakto nung malapit na ako doon sa may Pangpang, bigla po itong bumagsak doon mismo sa harapan ng aking patutunguhan. Sa pagsampa ng aking bangka doon sa may Pangpang, agad po akong bumaba. Tapos, pinuntahan ko po yung malaking ibon at laking gulat ko na lamang, Sir Paul, nang hindi po pala ito isang normal na ibon. Kasi parang paniki po ang pakpak nito. Hindi ko po makita ang katawan niya kasi mas nangingibaba po yung malaking pakpak eh. Pero nung makalapit ako, Sir Paul, at nung gumalaw-galaw ito at tumihaya, nagulat na lamang po ako. Nang tao po ito. Tao literal. Isang aswang. Hinang-hina ito, Sir Paul. Tapos, maraming sugat. Parang galing po siya sa isang labanan. Matindi. Sa hindi kalayuan, Sir Paul, ay nakarinig po ako ng mga sigawan at takbuhan. At hindi nagtagal, ay may nakita po ko mga taong may hawak-hawak na mga sulu at itak. Andun yung aswang! Patayin ang aswang! Sa isang iglap, Sir Paul,
Bumangon yung aswang at pinilit mong tumakbo. Mali, lumipad pa palayo. At sa isang iglap, bigla po itong nawala. Pagkalapit ng mga tao, hinahabol daw nila yung aswang. Marami na raw itong pinatay sa kabilang baryo. Sayang nga lang kung alam ko lang sana na aswang yon, ako na sana ang pumatay. Una't huling beses ko pong nakakita ng aswang, Sir Paul. Hindi rin ako makapaniwala noon na meron nga talagang aswang sa mundong ibabaw.